Isang napakagandang araw na pagbati mula dito sa Bundok Isarog. Narito po ang inyong lingkod, Ping Bilyesa, upang ibahagi sa inyo ang tungkol sa mga ligaw na nakakaibang kabuti dito sa aming Bundok Isarog. Ang mga kabuti ay ang usbong, buhat sa mga halamang singaw, na karaniwang tumutubo sa ibabaw ng lupa o kung saan nagmula ang punla at pagkain nito na matatagpuan sa buong mundo sa iba't ibang hugis, sukat at kulay. Ayon sa mga pagsasaliksik sa mahigit 100,000 uri ng ligaw na kabuti na umiiral sa buong mundo, gayon pa man 10% lamang ang natukoy na nakakain. Ang mga nakakaing ligaw na kabuti ay mga uri ng halamang singaw at kilalang ligtas para sa pagkain ng tao. Ito ay matatagpuan mula sa mga likas na kapaligiran tulad ng kagubatan at damuhan. Ang mga payong pag-iingat ay dapat pakinggan. Dahil hindi lahat ng ligaw na kabuti ay nakakain. At ang ilan ay maaaring maging lubhang nakakalason. Mahalagang magkaroon ng wastong kaalaman bago kumain ng anumang ligaw na kabuti. Mahalaga ang sundin ang mga payo at alituntunin ng mga nakatatanda upang matiyak ang kaligtasan. Bilang pagmamasid sa anyo ng kabuti at pag-iingat, gaya ng pumili ng mga kabuti na walang puting hasang. Piliin ang kabuti na may hasang na kayumanggi. Piliin ang mga kabuting walang pula sa takip o tangkay. Piliin ang kabuting may puti, kayumangging takip at tangkay. Maraming sa pulang kabuti ang nakakalason. Piliin ang mga kabuting walang kaliskis sa takip. Iwasan ang mga kabuting may parang tagpi o kaliskis sa takip na lumitaw tulad ng mga mansa. Ang may mga kaliskis at mantsang ito ay karaniwan sa mga nakakalasong uri ng kabuti. Piliin ang mga kabuting walang singsing sa paligid ng tangkay. Suriin sa ilalim ng takip kung may parang belong singsing at parang may maliit na parang kopya sa ilalim ng takip. Huwag pansinin ito dahil marami sa mga kabuting may ganitong katangian ay lason. Maghanap ng mga kabuting walang singsing sa paligid ng tangkay. Maaaring mahirap makita o matukoy ang mga singsing. Kaya magsunod sa mga pinapayo ng mga nakatatanda. Mainam magdala ng 2 basket kapag mag-aani at ilagay ang mga kabuting kilala at tiwala kang makakain sa isang basket. At ang mga kabuting hindi mo masyadong sigurado ay nakahiwalay. Laging susundin ang payo ng mga nakatatanda at nakakaalam upang mapagpayuhan at siyang gabay ng maiwasan ang hindi ka nais-nais na mangyayari. Walang tiyak na puok kung saan lumalaki ang mga nakakaing kabuti. Karaniwang matatagpuan ang mga ito
sa mga puno, troso, sa lupa ng kagubatan o kung saan ang lumot. Huwag kumain ng kabuti, maliban kung ikaw ay siguradong sigurado kung ano ang uri nito. Dapat lang labis ang pag-iingat kapag naghahanap ng mga kabuti, dahil maraming mga lason at hindi nakakalasong uri ang magkapareho. Ang ilang mga uri ng kabuti ay maaaring magbago ng kanilang hitsura, depende sa kalagayan, na minsan mahirap kilalanin. Halimbawa, ang mga kabuting magkapares ay maaaring bumuo ng iba't ibang kulay batay sa kanilang pagkakalantad sa sikat ng araw. Payo ng mga nakatatanda na huwag kumain ng anumang uri ng kabuti na hindi pa naranasang kainin kahit 3 paulit-ulit lamang. Dapat ito ay ipahiwatig ng maayos ng nakakaalam na ang kabuti ay walang kaduda-dudang kainin. Ang mga dalubhasa ay patuloy na pinag-aaralan ang iba't ibang uri ng mga kabuti. Sinisikap na matuklasan ang mga iba't ibang katangian na makakatulong sa ating kalusugan na maaaring gamiting gamot. May mga bahagi daw dito sa Asya na sa loob ng mahigit 1 siglo ay kilala ang ilang uri ng ligaw na kabuti na mahalaga para sa mga layuning panggamot. Batay sa maraming pag-aaral ng mga mananaliksik, napag-alaman nila ang mga katangian ng kabuti bilang gamot sa kanser, allergy, kolesterol, tumor, inflammatory, at marami pang iba. Mayroong ding mga ulat na ang ilang uri ng kabuti ay ginamit bilang gamot laban sa kanser sa pantog. Higit pa sa kanilang mga napakapagpapagaling na halaga, ang mga ligaw na kabuti ay kinikilala ngayong bilang isa sa pinakamahalaga at hindi pangkaraniwang sangkap sa larangan ng pagluluto. Ang iba't ibang uri ng kabuti ay nagtataglay ng kanilang natatanging lasa na nagdaragdag ng katakam-takam sa iba't ibang paghahain at nakakaakit ng mga tanyag ng mga kusinero at sa mga mahilig sa pagkain. Ang Pilipinas ay puok din ng iba't ibang nakakain na ligaw na kabuti gamit sa mga katutubong lutuin at para sa kalusugan. Dito sa aming bundok Isarog, utang namin ang aming kaalaman sa pagkikilala sa mga makakaing mga ligaw na kabuti sa pamamagitan ng aming mga lolo't lola, magulang, matatanda, at mga kapitbahay na may karanasan sa paghahanap at paghain ng ligaw na nakakaing kabuti. Aming napag-alaman na ang hindi kilalang mga uri ng kabuti ay hindi dapat anihin. Dapat maingat na tatandaan ang hindi mga kilalang mga iba't ibang uri. Ulit, higit na sundin ang mga sumusunod na mga karanasan upang maiwasan ang anumang mga panganib. Gaya ng pag-iwas sa mga uring may mga singsing, laging isaisip na nakakalason at hindi nakakain. Anihin lamang ang mga kabuti na may katulad ng mga katangian tulad ng mga naunang nahanap
na nakakaing kabute. Ang mga magkatulad na uri ng kabute na umusbong sa parehong lugar, sa parehong oras ng taon kung saan ang mga nakakain na kabute ay natipon dati, ay maaari ito ay nakakain. Ang mga nahanap na kabute ay huwag munang kakainin hanggat hindi napatunayan ng mga nakatatanda na makakain ito. Ang pagkikilala sa pagitan ng nakakain at nakakalaso ng uri ay nangangailangan ng maingat at masusing kaalaman. Para po sa mga baguhan sa paghahanap ng kabute, mahalagang magsagawa ng taimtim na pananaliksik at humingi ng patnubay mula sa mga may karanasang naghahanap bago magsimula sa anumang pag-aani ng ligaw na kabute. Ang kapanahunan ng pagsisibol ng mga kabute ay ang tag-ulan, sabay ng kidlat sa pagitan ng Mayo at Oktubre. Sa makatwid, ang mga ligaw na nakakain na kabute ay kadalasang isang panapanahong pagkain. Ito ay isa sa mga paborito nating pagkain dito sa Bundok Isarog. Umuusbong itong ligaw dito sa aming paligid sa tamang panahon. May iba't ibang uri ng kabute na tumutubo dito. Ngunit ang kilala at pinakamasarap sa lahat ay itong kilala na namin sa tawag na ligbos. Nasisiyahan kaming mag-ani nito sa buwan ng Setyembre, sa panahon ng bagyo, kapag kumikidlat at kulog. Ang ganitong uri ng kabute ay tumutubo ng pangkat-pangkat sa ilalim ng puno. Ang kurakding ay maliliit, mapusyaw na kayumangging kabute na kumakapit at dumaraming mamasa-masa sa nabubulok ng mga sanga o sanga ng puno, karaniwan pagkatapos ng mahabang tag-ulan. Ang uring ito ay napakabihira dahil sa natatanging katangian at lasa nito. Dahilan kung bakit ito ay gustong-gusto ng lahat. Ang naaani naming kurakding ay niluluto sa gata ng niyog na may sili. Para sa amin, ang kurakding na niluto na may napakaanghang na sili ay isang napakatakam at masarap na pagkain. Hindi lahat ng tuod ng puno ay umuusbong ang kurakding. Ngunit ito ay sumisibol basta sa ilang uri ng puno tulad ng mga puno ng mangga. Lumalaki ito ng husto pagkatapos ng tag-ulan, kung saan ang tamang halumigmig at init na nagbibigay ng kaaya-ayang kondisyon para sa paglaki. Ito ay karaniwang niluluto namin sa gata ng nyog at may maanghang na siling labuyo sa pamamagitan lamang ng pagbubukod-bukurin ang maliliit na kabute sa pamamagitan at aalisin ang mga dumi at maliliit na bahagi ng kahoy. Maghanda ng sapat na dami ng gata ng nyog sa kawali na may tinadtad na sibuyas, bawang, luya, at dinikdik na tangkay ng tanglad. Maliit na hiniwang taba ng baboy, bagoong alamang, at hindi dapat malilimutan ang tinadtad na pulang siling labuyo. Hayaang kumulo ang gata, saka ilagay ang kurakding.
Dahang-dahang papakuluin hanggang maluto. Timplahan ng asin. Pagkatapos ay isunod ang malapot na kakanggata. Para sa amin, itong uri ng ligaw na kabote ay isang pampagana at napakasarap na pagkain. Biyaya ni Inang Kalikasan. Sana po nagustuhan nyo ang aking salaysay. Ang susunod nating tatalakaying kabanata ay tungkol sa iba't ibang mga bahagi ng mga halaman at ang mga kagamitan nito dito sa amin sa Bundok Isarog. Maraming salamat po.